Sa pagkakataon ito, alamin po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway lalo't inaasahan po natin, as usual naman kapag ganitong panahon ay talaga pong exodus ang atin pong inaabangan yung mga magtutungo po sa mga probinsya sa Semana Santa. Nasa kabilang linya po natin ang Traffic Operations Assistant Vice President po ng NLEX Corporation, si Ginoong Robin Ignacio. Sir Robin, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sir Robin. Good morning, Sir John, Drew. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng DWIZ. Opo, salamat po Sir Robin sa inyo pong pagpapaunlak. Sir, kumusta po ang sitwasyon sa NLEX? Meron na po ba tayong nakikita po ng mga traffic build-up at kung kailan magsisimula? Yan pong, as usual, inaasahan na po natin kapag ganitong panahon yung pagbigat po ng daloy ng trapiko dyan po sa NLEX. Apo, sa ngayon po, wala pa naman po tayong namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayang bumabiyahe. In fact, fast-moving pa rin po ang ating daloy ng traffic. Magkabilang panig po ng expressway, ang NLEX at SCTEX. Pero kami po ay nahanda naman po at umpisa nga po ngayong araw na to. May dagdag na po kami ng mga deployment ng aming mga personnel para po mag-ayos po ng ating traffic. And umpisa din po sa araw na ito, wala na po tayong mga lane closures, wala na po tayong roadwork, open po na lahat ang ating lanes at ganun din po na nag-implement na po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicle to the nearest exit para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente. Robin, dahil po sa epekto ng unli oil price hike, nararamdaman niyo ba na mababawasan ng biyahe ngayong Semana Santa? Opo, actually yung pang-araw-araw na volume natin ngayon, I mean yung monitoring po natin ng daily volume, meron na po talagang effect na nabawasan na po nung dami ng mga sasakyan na dumadaan ng NLEX mula nga po nung biglang tumaas ang presyo ng ating mga fuels. Dito naman po sa Holy Week, maaari po na meron ding pagbaba ng ating volume pero nakahanda pa rin naman po kami na maaring baka mamaya ang projection po namin baka mamaya ay tumaas pa rin po ng mga around 3% yung ating volume kasi nakahanda na po yung ating mga kababayang magbakasyon sa tingin po namin. So umpisa po today hanggang April 6 ang aming paghahanda sa maaring pagdami ng mga kababayan nating bumiyahe para magbakasyon para dito sa Holy Week. Right. Binabanggit po na mukhang magpapatupad ang NLEX ng discount sa toll fee. Nasimulan na ba? Nasimulan na po ba? May info ako? Opo, ito po ay yun nga po mula po sa aming chairman na si Manny Pangilinan at ang pamunaan po ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kami po ay nag-implement po ng kabiyahe toll rebate program ang tawag po namin dito. Umpisa po nung Monday, March 23. Para po ito sa mga class 3 vehicles, yung mga trucks, nagta-transport ng goods and para din po sa ating mga public utility buses at saka yung modern jeep. Ang ating class 3, for as long as meron po silang valid RFID at may sapat na load, automatic po na kasama na po sila dito sa ating toll rebate program. Pero ang ating mga public utility vehicles, kailangan po nilang mag-download mula po sa aming Facebook nung application po ng Kabiyahe Toll Rebate Program. Tapos kasama po nung kanilang ORCR, yung kanilang permit from LTFRB at yung kanila ID ng owner. Then ipadala lang po sa customer care at mptc.com.ph para po doon sa application nila. So, pwede po nilang gawin ito mula nung March 23 nga po hanggang April 5 yung application po nila. Apo, ilang percent ho yung rebate? Apo, ang rebate po ay ibababa po yung rate ulit po mula nung dun sa level po nung huling bago po kami nagtaas ng toll rate. So, ang for example po natin dito is for NLEX is from 16 pesos to 72 pesos. Depende po sa class ng sasakyan at saka yung entry exit po ng ating biyahe.
Robin, so yung ibig sabihin yung class 1, yung maliliit na tsaka pampulbing pribadong sasakyan, hindi po saklaw niyang rebate. Ako, hindi po saklaw po. Pero yung mga class 1 po na mga pampasada, meron pong programang po noon pa po na tuloy-tuloy naman po ito yung pasada card po natin. Pwede po nilang gamitin yun, tuloy-tuloy lang po yun. Meron pong discount sa kanila po yun. Alright. So kahit po may litrato kami ninyo at pangalan ninyo at pakilala namin na kaibigan namin kayo, hindi po kami mabibili discount. Hindi po kasama yung class 1 po sir. At yun po. Baka mas tumaas pa pag nakita nyo. Yun lang para mas malinaw. Baka tumaas yung kilay nyo. Baka lalong tumaas pagka pinakita natin na pakilala Huwag tayo, na po tropa natin tayo. yun, baka lalo po kayong harangin sir. Joke lang po. Anyway, Opo, Sir Robin, tama ba? Hanggang April 5 lang ito, wala nang extension, no? Yung ano po sir, linawin ko lang po, yung application po hanggang April 5, pero po itong programang po, 2 months po ito hanggang Ayun. May 22. Uy, very Tapos good. yung rebate po ay i-credit po sa kanilang RFID every Thursday Okay. po yun. Okay. Oh, okay. So, Alright. kahit maglabas-masok, yung iba kasi baka Yes, po. tatanong, pagpasok lang, baka pagpasok lang. Parang yung pagpunta mo sa mga ibang Ano establishment. po ito, kaya kailangan po merong valid RFID at Mm. tapat na load Ayan. para po ang monitoring pa kasi through our system po yung RFID. Sa RFID, wala rin bang bawas yun? Yun nga po yung rebate natin Yun na pero rin pag yun. sa rebate ng for private yun pong existing rates po natin ang naka-apply pa rin po. Wala pong exemption yan. Ayun nga, Yung pag PWD ba, tsaka senior citizen, wala na kayong discount sa Robin. Sa ngayon sir wala pa po tayong programang ganun sir. Okay. Alright. So nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong paalala at panawagan sa ating mga babiyahe, mga kababayan sa Robin. Go ahead. Yes sir, dahil taon-taon po nararanasan natin na ang talagang pagdagsa po ng mga bumabiyahe ay yung Miyerkules po ng mula tanghali hanggang halos hating gabi ano, at saka yung Huwebes po ng madaling araw pa lang hanggang afternoon na po yun. So kung pwede pong mag-monitor ng ating mga kababayan bago bumiyahe at kung talagang makita nila na sobrang sikip yung daloy ng traffic po natin ay kung pwede nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe, mas mainam po siguro yon. At ganun din po na para sa expectation po ng ating mga motorista, mula po alas 5 ngayong hapon, mag-i-implement na po kami ng ready counterflow po for northbound traffic po natin. Ibig sabihin, kukunin po yung isang lane sa southbound para po dito sa northbound traffic po natin. At gagawin po ulit namin yun ng Miyerkules kasi expected na po talagang dagsahan. Mula pa po alauna po ng hapon. Miyerkules and then yung Huwebes naman po 12 midnight tuloy-tuloy na po hanggang bumaba ang traffic ng hapon ng Huwebes. Sir Robin, baka lang makalimutan ko, full force ba kayo o kayo ay may 4-day work week din? Full force po ang ating mga frontliners. Ibig sabihin po yung ating mga tellers, ang ating mga patrol, mga incident response teams po. Full force pa rin po. In fact, yun po, wala pa muna pong pwedeng magbakasyon sa kanila kasi kailangan po natin yung mas maraming mga personnel para mag-attend or para tumulong sa ating mga motorista sa kanilang pagbiyahe. Right. Yan, Sir Robin, as always, maraming salamat sa iyo. At from time to time, Maraming maabalahin ka salamat namin for update po. Yes Ha? po. Good morning, sir. Yes po. Ingat Maraming po, salamat. salamat po. sa inyo. Apo. Good luck Thank you. po. Alright. Po mga kabalitaktakan, si Ginoong Robin Ignacio, Traffic Operations Assistant Vice President ng NLEX Corporation.